Habang natatapos ang ikalawang round, ipinahayag ng mga komentarista ang kanilang pagkamangha. Tinawag itong isang labis na mahirap na round para kay Yuto Takeda, na nakaligtas sa huli, sa pamamagitan ng bell. Kinilala ng mga komentarista ang pagbabago ng momentum, na nagmumungkahing pumapabor na ngayon ang laban kay Yu, na nag-iiwan sa kinabukasan ni Yuto na hindi tiyak. Sa sulok, sinubukan ni Coach Misaki na palakasin ang loob ni Yuto, sumisigaw para tipunin niya ang kanyang lakas. Si Yuto, na halatang pagod na pagod, ay nagtanong tungkol sa kanyang nagawa, nagpapahayag ng pagdududa sa kanyang kakayahang makipagkumpetensya laban sa napakalakas na si Yu. Inamin niya kay Coach Misaki na nalilito siya at ang tanging estratehiya na nagawa niyang ilapat ang pagtatangka na mabawasan ang distansya sa pagitan nila at Yu. Tugon ni Coach Misaki, nag-alok siya ng mga salitang panghikayat. Sinasabihan si Yuto na lumampas siya sa mga inaasahan at gumagawa ng pambihirang mahusay sa ilalim ng mga pangyayari. Binigyang diin ni Misaki ang kahalagahan ng patuloy na pagpapalapit kay Yu. Tinitiyak kay Yuto na darating ang kanyang pagkakataon na baguhin ang takbo ng laban. At habang nagsisimula ang ikatlong round, nakita si Coach Misaki na nakikipaglaban sa pagdududa at pag-aalala para kay Yuto. Malalim niyang pinag-isipan kung talagang nakakabuti ba ang kanyang patnubay kay Yuto o kung ito ba ay hindi sinasadyang nagtulak sa kanya sa isang landas ng hindi kinakailangang hirap. Nagtaka si Misaki kung dapat ba niyang hikayatin si Yuto patungo sa isang buhay ng ginhawa at kaligayahan sa halip na isang puno ng rigor ng boxing na nagpapakita ng kanyang panloob na salungatan tungkol sa kanyang papel bilang isang mentor at ang mga desisyong nagawa niya para kay Yuto. Nagkaroon din si Misaki ng mga pag-iisip tungkol sa ideya ng responsibilidad, tinatanong kung ang kanyang suporta sa napiling landas ni Yuto ay isang paraan ng pag-iwas sa guilt na kaakibat ng potensyal na kahihinatnan ng matinding pamumuhay na ito. Sinasalamin niya ang posibilidad na binibigyang katuwiran niya ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng pag-aangkin na tinutulungan niya si Yuto sa kanyang napiling paglalakbay, na nagpapakita ng isang layer ng komplikasyon sa kanyang mga motibasyon at pag-aalala bilang coach. At nang ipagpatuloy ang laban, si Yuto, hindi nagpapatinag sa pisikal na dala nito sa kanya, ay sumugod patungo kay Yu na may bagong determinasyon. Nanatili siya sa plano na bawasan ang distansya sa pagitan nila, kahit sa kabila ng pagtanggap ng maraming suntok mula kay Yu. At habang pinapanood ang laban, kinikilala ni Ki sa kanyang isipan ang hindi matinag na espiritu ni Yuto na kanyang hinahangaan. Higit pa rito, ang nakakuha ng interes ni Ki ay ang potensyal ni Yuto na tila lumalabas sa mismong oras ng buong laban. Napansin ni Ki kung paano unti-unting napapalapit ni Yuto kay Yu, gumagaling sa bawat sandali, na parang natutunan niya ang sining ng boxing muli sa loob mismo ng laban. Inihambing ni Ki si Yuto sa isang bida mula sa isang comics. Ang paglago niya sa ilalim ng pagsubok ay kapwa kahali-halina at nakapagbibigay inspirasyon. Hinihikayat niya si Yuto na patuloy na lumago, na nagpapahiwatig na kailangan niyo ang karanasang ito na puno ng hamon para ihanda siya sa mas malalaking pagsubok sa hinaharap habang umuusad ang laban patungo sa ika-4 na round, at pagkatapos ay sa ika-5 at ika-6 na round, binigyang diin ng mga komentarista ang intensidad at katatagan na ipinakita ni Yuto. At sa ika-6 na round, binanggit nila ang kalahating punto ng matinding labang ito, pinupuri ang hindi kapani-paniwalang katapangan ni Yuto. Sa kabila ng mga pagsubok, nanindigan si Yuto, patuloy na sumusulong, ipinapakita ang kanyang hindi matitinag na determinasyon at kakayahang harapin ang adversidad ng diretso, anuman ang tila hindi malulutas na mga hamon. At habang umabot na sa kritikal na punto ang laban, tinatanong ng mga komentarista kung ang walang pagod na katapangan ni Yuto ay maaaring humantong sa isang himala. Si Ki, na nanonood mula sa sulok na may ngiti, ay hinamon si Yu, na sinasabing sila ay nasa ika-6 na round na ng isang totoong laban sa isang kalaban na ayaw sumuko. Binigyang pansin ni Ki ang pagkapagod ni Yu, na hindi pa niya nararanasan sa mga nakaraang laban, at hinimok si Yu na pag-isipan ng mabuti ang kanyang susunod na hakbang, na nagmumungkahing ang anumang aksyong hindi desidido ay maaaring magbigay daan kay Yuto. Subalit sa kabila ng hikayat at mataas na taya, tumanggap pa rin si Yuto ng isa pang malakas na suntok, na nagdulot ng isa pang pagbagsak. At mula naman sa audience, nagpahayag si Yamaguchi ng kanyang pag-aalala para kay Yuto. At habang nahaharap si Yuto sa isa pang pagbagsak, ipinahayag ng mga komentarista ang kanilang pagkamangha sa katatagan na ipinakita niya sa buong laban, sa kabila ng tumataas na hirap sa pagbangon matapos ang bawat pagbagsak.
Ang emosyonal na bigat ng laban ay halata hindi lamang kay Yuto kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa kanya, kabilang si Yamaguchi, na mula sa audience, tahimik na umaasa na hindi na muling bumangon si Yuto, na binibigyang diin ang kanyang pag-aalala sa kagalingan ni Yuto higit pa sa kinalabasan ng laban. Si Coach Misaki, na may pag-aalala sa corner kay Yuto, ay mataman na nanonood habang binibilangan ng referee. Si Yuto, na may di matitinag na determinasyon, ay tinangkang tumayo muli, na nagpapakita ng kanyang pagtanggi na sumuko. Gayunpaman, tinalo siya ng kanyang katawan, at siya ay muling bumagsak sa bilang na 4. At sa sandaling ito ng kahinaan, nagtagpo ang tingin ni Yuto at ni Coach Misaki, na tahimik at malungkot na nagpapalaki sa emosyonal na bigat ng sandali. Nagdudulot ito ng isang flashback para kay Yuto, na naalala ang isang panahon kasama si Coach Misaki sa isang mas personal at informal na setting. Si Misaki, sa isang bihirang sandali ng kahinaan na ipinakita sa pamamagitan ng pagkalasing, ay nag-anyaya kay Yuto na iwaksi ang formalidad at sumama sa kanya sa rooftop, na nagmumungkahi ng pahinga mula sa mahigpit na pagsasanay at isang sandali ng koneksyon ng tao na lampas sa relasyon ng boksingero at coach. At pagdating sa rooftop, malayo sa mga presyon ng gym, nagbahagi si Coach Misaki ng isang sandali ng tapat na pag-uusap kay Yuto. Ipinahayag ni Misaki ang kanyang pag-aalala sa etika ng training ni Yuto, kinikilala ang kanyang sipag ngunit nagbabala sa kanya, laban sa sobrang pagpapagod. Si Yuto, na may ngiti, ay inilagay ang kanyang walang tigil na pagsisikap dahil sa kakulangan ng kanyang likas na talento, na nagpapakita ng kanyang mapagpakumbabang perspektibo sa kanyang sariling kakayahan. Tinaasan ni Misaki ang kanyang boses para bigyang diin. Iginiit na ang tendensya ni Yuto na masyadong pilitin ang kanyang sarili ay eksaktong nag-aalala sa kanya. Pagkatapos, ang pag-uusap ay naging mas seryoso habang tinatanong ni Misaki si Yuto tungkol sa pagharap sa mga hamong hindi malalampasan, mga sitwasyon kung saan, sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap, ang pagtagumpayan sa mga balakid ay hindi lang talaga posible. Tinanong niya kung ano ang gagawin ni Yuto sa ganitong mga pagkakataon na walang pag-asa. Si Yuto, pansamantalang natigilan sa bigat ng tanong ni Misaki, ay umamin ng kawalan ng katiyakan ngunit nagpasya na ipagpatuloy ang pagtitrain ng mabuti at paggawa ng kanyang makakaya na nagpapakita ng kanyang di matitinag na diwa. Gayunpaman, ipinahayag ni Misaki ang kanyang pinakamalalim na takot na ang labis na determinasyon ni Yuto ay maaaring humantong sa kanyang pagkasira. Binigyang diin niya ang potensyal na panganib ng sobrang pagtitrain, na nagpapahayag ng kanyang protektibong pag-aalala para sa kagalingan ni Yuto na higit pa sa kanyang tagumpay sa sports. Sa kasalukuyang sandali, nahuli si Coach Misaki sa isang mapagnilay-nilay na estado, ang kanyang mukha ay minarkahan ng halo ng kalungkutan at pagmumuni-muni. Nagmumuni-muni siya sa kalikasan ng buhay, kinikilala ang mga hamon nito at ang mga pagkawala na kanyang tiniis, kabilang ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na mga kaibigan. Gayunpaman, itinuturing niya ang kanyang pag-iral, ang buhay na magkaugnay sa mga buhay ng mga magulang ni Yuto at si Yuto mismo bilang isang hindi matatawarang regalo, nagmumungkahi ng isang perspektiba na nagpapahalaga sa mga alok ng buhay sa kabila ng mga paghihirap nito. Pinagnilayan ni Misaki ang ideya ng pasasalamat sa simpleng katotohanan ng pagiging buhay at ang mga koneksyon na ating nabubuo. Nagpahayag siya ng isang malalim na damdamin patungo kay Yuto. Idineklara siyang pinakadakilang regalo na ipinagkaloob sa kanya ng buhay. Ang kanyang mga pagninilay-nilay ay sumasaklaw sa lawak ng kanyang mga karanasan, mula sa mga boksingerong kanyang nakasalamuha hanggang sa sari-saring mga tao na tumawid sa kanyang landas, binibigyang diin ang kayamanan at komplikasyon ng tapestry ng buhay. Gayunpaman, ang malungkot na muod ay biglang nagbago nang makita, at ikinagulat niyo na si Yuto ay muling tumayo, at ngayon ay may kakaibang aura at nagbabagong hitsura sa kanyang mga mata. Ang biglaang pagbabagong ito ay ikinagulat niyo at sa sandaling iyon ng pagtitig ng mata, naalala niya bigla si Injay. Ang mga komentarista at ang buong madla ay hindi makapaniwala, ang kanilang excitement ay nadama sa pamamagitan ng mga sigawan na pumupuno sa arena. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ng pangyayari ay nagdulot ng pagkagulat at paghanga mula sa lahat, kabilang si Coach Misaki at Ki, na nagpapakita ng dramatikong pagbabago sa momentum ng laban. Nang sinyasan ng referee ang pagpapatuloy ng laban, hindi nag-aksaya ng oras si Yuto. Muntik na niyang natamaan ang mukha ni Yu sa isang mabilis na galaw, na nagpapakita ng kanyang kahanga-hangang bilis at liksi.
Bagamat nagawang umiwas ni Yu sa unang atake, agad siyang napilitang magdepensa, habang si Yuto ay sumunod ng isa pang mabilis na suntok. Nahihirapang panatilihin ang distansya, at muling makontrol, nakita ni Yu na walang tigil siyang hinahabol ni Yuto, na ang bilis ay tila lubhang tumaas. Si Ki, na halatang nagulat at humanga, kinilala na ang pagganap ni Yuto ay higit sa kanyang inaasahan, na nagpapahiwatig ng malaking pagkilala sa kasanayan at determinasyon ni Yuto. Si Coach Misaki, na pantay na nagulat, ay nanood habang ang dinamika ng laban ay sumailalim sa isang radikal na pagbabago. Ang mga komentarista, na nakikisabay sa excitement, napansin na ang mga kilos ni Yuto ay sumailalim sa isang pagbabago, ngayon ay nagpapakita ng antas ng liksi at presyon na nagpapaurong kay Yu. At sa unang pagkakataon sa laban, hindi lamang lumalaban si Yuto kundi aktibong nangunguna sa laban na napipilitan si Yu na umurong. At sa isang sandali ng malalim na pagkaunawa, kinilala ni Coach Misaki ang hindi kapanipaniwalang pagbabago ni Yuto. Palagi niyang kinikilala si Yuto bilang isang malakas na boksingero na lumampas sa kanyang mga limitasyon sa pamamagitan ng purong pagsisikap at kalooban. Gayunpaman, naniwala siya na kulang siya sa likas na kalayaan na nagmamarka sa tunay na mga henyo sa esport, ang dali at natural na talento na hindi nanggagaling sa desperasyon. Pinagnilayan ni Misaki kung paano ang labis na pagsusumikap ay maaaring maglayo sa isang tao mula sa kalayaang ito, isang katangiang akala niya ay nakareserba lamang sa mga ipinanganak na may likas na henyo. Ngunit, sa harap ng kanyang mga mata, winasak ni Yuto ang pagkaunawang ito, nakakuha ng akses sa ilusibong kalayaang ito sa pamamagitan ng kanyang walang tigil na determinasyon at pagsisikap, na minarkahan ang kanyang transisyon mula sa isang masigasig na contender patungo sa isang formidableng halimaw sa boxing. Gayunpaman, habang sinisikap ni Yutong samantalahin ang bagong momentum na ito, naunahan siya ni Yu, na nakapagbigay ng suntok na pansamantalang huminto sa pag-usad ni Yuto. Ang sunod-sunod na atake ni Yu ay nagpapatindi sa intensity ng laban. Nasa gitna ng pagkagulat ng mga komentarista, at ni Yamaguchi, hinamon ni Yu si Yuto na ipakita ang liwanag na kanyang nasulyapan kanina, isang sanggunian sa pambihirang espiritu at potensyal na nakita ni Yu kay Yuto, na nagpapaalala kay Injae, at isa pang figura mula sa nakaraan ni Yu na nagpapahiwatig ng malalim na koneksyon at karibalidad na nagdedepina sa kanilang mundo. Si Ki, na saksi sa mahalagang sandaling ito, ay nagpapakita ng isang komplikadong halo ng emosyon, umiiyak, ngunit nakangiti sa nagaganap at kinikilala ang kahalagahan ng nangyayari sa ring. Ang rurok ay dumating ng si Coach Misaki, sa isang mapagpasyang gawa ng pag-aalaga at responsibilidad, ay nagtapon ng tuwalya, na nag-udyok sa referee na agad ihinto ang laban. At habang si Yu ay nagbibigay ng sunod-sunod na malulupit na suntok kay Yuto, pinanood ito ni Ki na may ngiti, ipinahayag ang kanyang excitement sa pagkakatagpo ng isang katulad niyo. Ang pag-asa ni Ki ay nagpapahiwatig na nakakita siya ng isang espesyal sa paghaharap, na kinikilala ang makabuluhang potensyal kay Yuto na kanyang inaasahan. Nagkomento ang mga komentarista sa intense na serye ng mga attack mula kay Yu, binibigyang diin ang mapanganib na antas ng agresyon na ipinakita sa ring. Tumindi ang sitwasyon ng si Coach Misaki, sa isang mapagpasyang aksyon para protektahan ang kanyang mandirigma, ay nagtapon ng tuwalya, na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng laban dahil sa pag-aalala sa kalagayan ni Yuto. At habang ang mga medical personnel ay nagmamadaling tumulong kay Yuto sa stretcher, sinisiguro ang kanyang agarang pangangalaga, hinarap ni Misaki si Yu, sumabog ang kanyang emosyon. Inakusahan niya si Yu ng labis na paglagay sa panganib kay Yuto, at nagtangka siyang sampalin si Yu, isang aksyon na agad na pinigilan ni Ki. Si Ki, na nagpapanatili ng kanyang kalmado, ay nagpaalala kay Misaki na hindi katanggap-tanggap ang karahasan, laban sa kanyang boksingero, at sinubukang gawing normal ang kalubhaan ng kalagayan ni Yuto bilang isang hindi kanais-nais ngunit karaniwang aspeto ng boxing. Sinubukan ni Ki na kalmahin ang sitwasyon, pinapayuhan si Coach Misaki na huwag hayaang malupig siya ng kanyang emosyon. Gayunpaman, si Misaki, na labis na dinadaluyan ng galit at lungkot, ay bumitaw sa paghawak ni Ki, at kinondena ang kalupitan ng nangyari, tinatawag ang mga itong halimaw. Samantala ang tugon ni Ki ay isang ngiti lamang, na posibleng nagpapahiwatig ng kanyang pagtanggap sa malupit na realidad ng esport o ng kanyang ibang pananaw sa pangyayari. Samantala, saglit na lumipat ang eksena upang ipakita ang isa pang kampiyon na tahimik na pinagmamasdan si Yu, pagkatapos ay agad na umalis pagkatapos ng laban.
At ang eksena ay lumipat sa ospital kung saan dinala si Yuto para sa paggamot. Diretsahang ipinaalam ng doktor kay Coach Misaki ang kritikal na kondisyon ni Yuto, ibinunyag na durog ang panga niya. Nagmungkahi ang doktor na kahit gumaling pa si Yuto, epektibong tapos na ang kanyang karera sa boxing. Si Misaki, na nilamon ng katahimikan at kawalan ng pag-asa habang pinoproseso ang mga salita ng doktor, ay binabagabag ng mga kaisipan ng pagsisisi. Pinag-isipan niya kung ang pagtapon ng tuwalya ng mas maaga o kung hindi niya pagturo kay Yuto kung paano mag-box sana ay nakaiwas siya sa ganitong kapalaran. Labis na dinamdam ni Misaki ang pagkakasala at lungkot na paiyak sa masakit na pagtanto ng kanyang papel sa trahedyang nangyari kay Yuto. Si Coach Misaki ay nalulunod sa pagsisisi sa sarili, pinagninilayan ang tiwalang ibinigay sa kanya ng mga magulang ni Yuto, ang kanyang mga kaibigan. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa hindi pagtupad sa tiwalang iyon, tinawag ang kanyang sarili na hindi sapat at isang kahihiyan habang siya ay umiiyak. Ang sandaling ito ng kahinaan ay nagpapakita ng bigat ng responsibilidad na nararamdaman niya para sa kasalukuyang kalagayan ni Yuto, ang malalim na pakiramdam ng kabiguan na kasama ng kinalabasan ng laban. At sa gitna ng kawalan ng pag-asa ni Misaki, si Yuto, na muling nagkamalay, ay sinubukang magsalita sa kabila ng kanyang malubhang kondisyon. Pinayuhan siya ni Misaki na manahimik na muna, na ipinapaalala sa kanya ang payo ng doktor, na nagpapakita ng kanyang pag-aalala para sa kanyang kagalingan higit sa anupaman. Si Yuto, sa kabila ng kanyang sakit, ay nagawang magpahayag ng pasasalamat kay Coach Misaki, isang malalim na kahulugan, at nag-trigger ng isa pang alon ng emosyon kay Misaki, na nagdulot sa kanya na umiyak muli. Ang palitan na ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan sa pagitan nila, na higit pa sa karaniwang relasyon ng coach at atleta, na naalala ni Misaki ang epekto ni Yuto sa kanyang buhay mula nang pumasok siya dito, na pagtanto na siya ang may utang na pasasalamat sa lahat ng bagay. Pinagnilayan niya ang hindi maiiwasang katapusan ng buhay, ngunit nakakita siya ng kagandahan sa walang tigil na pagsusumikap na ibigay ang lahat sa buong maraton ng buhay, hanggang sa huli. Ilang araw matapos ang matinding laban, nagdala ang doktor ng magandang balita kay Coach Misaki, na nagpapahiwatig na si Yuto ay nagpapakita ng kahanga-hangang katatagan at matatag na paggaling, na nagmumungkahi na siya ay maaaring makalabas ng ospital ng mas maaga kaysa inaasahan. Si Misaki, na gumaan ang loob sa balita, ay nagpahayag ng pasasalamat sa positibong update sa kalagayan ni Yuto. Binanggit din ng doktor ang tungkol sa isang batang pasyente sa ospital na labis na humahanga kay Yuto, matutuwa ng malaki kung makikilala niya ito. Ang mungkahing ito ay nagbukas ng isang nakakaantig na pagkakataon para kay Yuto na makapagbigay ng positibong epekto sa buhay ng kanyang tagahanga, kahit na siya ay nasa landas pa lamang ng paggaling. At nang pumasok ang batang pasyente at ang kanyang ina sa kwarto ni Yuto, ipinahayag ng ina ang kanyang malalim na pasasalamat kay Yuto. Inihayag niya na ang patuloy na donasyon ni Yuto ay lubos na nakatulong sa kanilang pamilya, lalo na sa pagtusto sa paggamot ng kanyang anak. Ibinahagi din ng ina kay Misaki ang kwento ng pakikibaka ng kanyang anak sa isang bihirang, hindi masuri na sakit. Binanggit niya ang malaking tapang na kailangan ng kanyang anak upang harapin ang kanyang kondisyon araw-araw, at sa gitna ng kawalan ng katiyakan tungkol sa paglala ng sakit o ang posibilidad ng paggamot. Binigyang diin ang araw-araw na laban ng bata, laban sa takot at kawalan ng pag-asa bilang pagpapatunay sa kanyang katapangan. Higit pa sa pasasalamat nila para sa pinansyal na suporta ni Yuto, idiniin ng ina ang inspirasyonal na epekto ng katatagan ni Yuto sa ring sa kanyang anak. At ito ay ang pagkakita ng paulit-ulit na pagbangon ni Yuto mula sa pagkabagsak ay nagbigay ng karagdagang tapang sa kanyang anak, na nagpapakita ng malalim na impluwensya ng diwa ng isang atleta sa iba, lalo na sa mga nakikipaglaban sa kanilang mga sariling laban sa labas ng larangan ng palakasan. At sa pagkatanggap ng autograpo ni Yuto, ipinahayag ng batang pasyente ang kanyang pagnanais na gumaling at lumaki na maging isang malakas at astig na boksingero, katulad ni Yuto. Ikinagulat naman ito ni Yuto, na nagbigay daan sa isang sandali ng pagmumuni-muni na nag-ugnay sa kanya at sa kanyang ama. Pinagnilayan ni Yuto ang kanyang sariling paglalakbay, kinikilala ang pagsisikap na ginawa niya upang tularan ang lakas ng kanyang ama, tinatanong ang kanyang sariling lakas at naghahanap ng pagpapatunay. At ang sandaling ito ng pagmumuni-muni ay labis na nagpaluha kay Yuto, habang hinarap niya ang bigat ng kanyang mga hangarin, ang mga sakripisyo na nagawa, at ang epekto na hindi niya sinasadyang nagawa sa iba.
Sa pag-iisip ni Yuto, ipinahayag ng ama nito ang pagmamalaki at paghanga sa sipag at mga nakamit ng kanyang anak. Kinikilala ang kahanga-hangang record ni Yuto na 31 panalo at 5 talo na nagmamarka sa kanya bilang Junior Welterweight World Champion. Ang pagkilalang ito ay nagsisilbing isang mahalagang milyahe sa karera ni Yuto, simbolo ng kanyang walang humpay na pagsisikap at dedikasyon sa boxing. At sa isang madamdaming sandali, nagtanong ang batang pasyente tungkol sa mga luha ni Yuto, nag-aalala na baka labis siyang nasasaktan sa kanyang injury sa panga. Samantala, lumipat ang eksena sa isa pang kampiyon, si Fabrizio Santorino, ang middleweight world champion, na nagmumuni-muni sa tumataas na reputasyon ni Yu sa mundo ng boxing. Si Fabrizio, na may halo ng pag-asa at espiritu ng kompetisyon, ay nagkomento sa kaguluhan na dala ng mga tagumpay ni Yu sa welterweight at junior middleweight divisions, na nagpapahiwatig na ang kanyang mga karibal ay nai-intimidate na sa kanyang galing. Binalaan si Fabrizio ng kanyang trainer at manager, na si Marco Santorino, na maaaring hamunin sila ni Yu sa lalong madaling panahon, na nagmumungkahi na si Yu ay kumakatawan sa isang formidableng kalaban na hindi pa nakaharap ni Fabrizio. Subalit, si Fabrizio, natiwala at sabik sa hamon, ay nagpahayag ng kanyang kahandaan na harapin si Yuto, nangangako na bibigyan siya ng laban ng kanyang buhay. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.